Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amyong. Taong 1975, Carmen, Cebu. Isinilang sa pamilya ng mga mangingisda itong si kapatid na Amyong. Bata pa lamang siya, mulat na siya sa realidad ng buhay. Sa edad niyang 10, sumisisid na siya sa ilalim ng karagatan para manguha ng mga pugita at iba pang mga lamang dagat. Ang sobrang kahirapan noon sa kanilang pamilya ang nag-udyok sa kanya upang layuan ang mga bagay na kalimitang ginagawa ng isang pangkaraniwang bata. Sa halip na maglaro buong maghapon, kasama ng kanyang ama, abala siya sa paghahanap ng pera. Kailangan nilang kumayod sa araw-araw, lalo pat may karamdaman ang kanyang ina. Sa 3 magkakapatid din, tanging si Amyong lang ang natira sa kanila. Yung mga nakatatandang kapatid niya kasi, maaga pang nakapangasawa. Bumukod na rin ang mga ito at tuluyan na sila nitong nilimot. Sa loob nga ng 1 taon, kung hindi 1 beses yun bumibisita, madalas hindi talaga. Tanggap naman nila ito, gawa ng hindi kagaya nila, meron ng magandang buhay ang kanyang mga kapatid. Pero kahit na nakakaluwag na sa buhay ang mga yan, di nila doon pinipiling lumapit. Ayaw kasi ng tatay niya na nagmamakaawa sila, kaya mas pinipili nitong gumawa ng sariling paraan upang makahanap din ng sarili nilang pera. Suportado naman ni Amyong ang tatay niya sa kadahilan ng alam niya kung ano ang pinagdaanan nito bago tuluyang bumukod ang mga kapatid niya sa kanilang pamilya. Sa loob ng 5 taon nilang pamumuhay, di mo na masasabing dumaan sa pagkabinata itong si Amyong. Isipin ninyo, edad 18 anyos pa lamang siya noon, pero yung itsura niya, halos kapantay na nung mga taga roon sa kanila na nasa edad 40. Sa tuwing tumutungo nga sila sa baryo, iniiwasan niyang tumingin sa mga dalagang nakakasalubong nila. Ginagawa niya ito dahil ikinahihiya niya ang sarili niya. Ayaw niya ring mapintasan ng iba, kaya ang pagiging ambisyoso, wala talaga yon sa katawan ni Amyong. Tanggap na rin niya ang ganoong buhay, lalo pat aminado naman siyang wala na siyang magagawa para mabago pa ito. Ngunit ang hindi niya noon alam, malapit na palang dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Tandang-tanda ni Amyong, ang 7 araw ng Disyembre sa taong 1955, mag-aalas 8 na ng gabi noon, habang nakatambay siya sa dalampasigang malapit sa bahay nila, inaliw niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbato-bato sa dagat. Paulit-ulit niya itong ginagawa habang hinihintay yung tatay niyang makauwi galing baryo. Nagbenta kasi yun ng isdang nahuli nila, kaya imbis na manatili sa loob ng bahay kung saan naroon ang nanay niyang natutulog, pinili niyang maghintay sa labas. Makalipas pa ang ilang minuto, habang patuloy niya pa ring binabato ang tubig, bigla naman siyang napatigil sa kanyang ginagawa nang may masipat siyang kulay asul na bato sa may malalim na bahaging parte nito. Siyempre, dahil sa gabi na noon at madilim na ang dagat, kakaiba talaga ang naging dating nun sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inialis ang kanyang pang-itaas na damit, sabay sisid sa malalim nitong parte. Walang takot niyang binaybayang kailaliman hanggang sa dahan-dahan na niyang natatanaw ang nagliliwanag na bagay. Pagkahawak naman niya rito, dali-dali naman siyang umahon at nung makabalik na siya sa pangpang, sinimulan na niyang tingnan ang bagay na yon. Pagbuka naman niya ng kanyang kamay, tumambad sa kanya ang isang butil ng perlas na halos gabarya ang laki. Pinupuluputan niyo ng isang ahas na bato na siya namang nagbibigay ng asul nitong kulay. Kakaiba ang ahas na yon at base kay Amyong, talagang napakahusay ng lumikha nito. Isipin niyo na lang, ultimong kaliskis ng ahas, klarong-klaro.
Gawa rin yun sa babasaging bagay, kaya ang buong akala niya may kung ano itong mekanismo na siyang nagpapagana ng liwanag sa loob nito. Noong una wala talaga siyang kaide-ideya sa kanyang nakikita, pero pagkaraan pa ng ilang minuto niyang pagmamasid sa bagay na yan, unti-unti niyang napapansin ang dahan-dahang paglabas ng kulay asul na usok na nagmumula sa loob nito. Sinubukan niya pang hawiin ng mga usok pero habang tumatagal, napapansin niyang parang dumarami ito. Kakaiba rin ang amoy ng usok na yan, kaya naman nang hindi na niya ito makontrol, napilitan siyang itapon ng bagay na kanyang nakuha. Kaso lang, paglubog naman ito sa dagat, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo at kalaunay hindi na niya namalayan na hinimatay na pala siya. Paggising naman niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa loob ng kanyang silid. Napalitan na rin ang kanyang damit, kaya ang ginawa niya, dali-dali siyang tumayo para tanungin ang tatay niya ukol sa mga nangyari. Paglabas naman niya ng kwarto, bumungad ang kanyang mga magulang na kasalukuyang kumakain ng almusal. Pagsilay naman ni Amyong sa dalawa, di naman niya maiwasang mapawika sa kanyang sarili ng, "Umaga na pala? Bilis naman." Nang mapansin naman siya ng tatay niya, dali-dali naman siya roong lumapit. Habang naglalakad noon si Amyong, di naman niya maipagkakaila na parang bago yung paligid ng bahay nila. Yung dating masikip, biglang umaliwalas tapos lumamig. Marami na rin siyang katulong at ang nakakapagtaka sa lahat, hindi na kulay itim ang kanyang balat. Kayumanggi na siya noon, kaya dala naman ang kanyang kuryosidad. Dali-dali naman siyang naghanap ng salamin para tingnan ang kanyang sarili. Nang makahanap na itong si Amyong, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang kakaiba na ang kanyang itsura. Dahil dito, agad naman niyang napansin na panaginip lang ito, kaya ang ginawa niya ilang beses niyang kinurot ang kanyang sarili para makabalik siya sa realidad. Ang problema, kahit dumudugo na yung kanyang balat, di pa rin siya bumabalik sa kanyang orihinal na katawan. Dahil dito, agad naman siyang nilapitan ng kanyang ama, sabay wika sa kanya ng, "Ano ba yung ginagawa mo, Amyong? Magbihis ka na at makapasok ka na ng maaga. Nakalimutan mo na ba? Unang araw mo ngayon sa kolehiyo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla naman siyang natulala. Gawa ng kahapon lang, halos magkanda matay-matay silang dalawa kakasisid sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, kahit litong-lito siya noong mga oras na yon, pinili niya pa ring sumunod. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanda, umalis na rin itong si Amyong, bit-bit ang kanyang mga gamit. Paglabas naman niya sa bahay nila, tumambad sa kanya ang mga nagsisitaasang gusali at hindi mabilang na mga taong naglalakad. Kung titingnan, nasa ibang mundo talaga siya. Kaya halos masiraan siya ng bait, kakaisip ng paraan kung papaano makakaalis sa ganoong panaginip. Pagdating naman niya sa eskwela, wala namang nangyaring kakaiba, maliban na lamang sa mga kamag-aral niyang gumagawa ng mga kakaibang bagay. Pakiramdam niya, sa mundong yun likas ng pangkaraniwan ang pagkakaroon ng mahika. Yung mga katabi niya kasi sa upuan, kung hindi mga salamangkero, may kakayahang magpagalaw ng mga bagay kahit hindi nila yon hinahawakan. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti ni Amyong na walang kausapin sa mga ito. Alam niya kasing hindi yun tao, buhat na rin sa kanilang mga pinaggagagawa. Ilang oras pa ang lumipas. Pagkatapos ng kanilang pasok, diretso naman siyang bumalik sa bahay nila. Habang binabagtas niya noon ang daan, maigi naman niyang pinag-iisipan kung papaano siya makakabalik sa dati niyang katawan. Naniniwala kasi siyang totoo ang mga nangyayari dahil na rin sa hindi pa bago-bago ang mga bagay na kanyang nakikita.
Ngunit kahit anong gawin niya, wala talaga siyang maisip kung papaano roon makakawala. Sa pagsapit naman ng gabi, nabalot ng kasiyahan ang kanilang lugar. Likas na roon ang mga taong sumisigaw kapag gabi, dala na rin ang kalasingan. Di naman niya ito gaanong pinapansin, lalo pat nasa loob lang naman siya ng bahay na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang papapikit na siya ng kanyang mga mata, bahagya naman siyang napamulat nang masipat niya ang isang makisig na nilalang na biglang nagpakita sa kanyang harapan. Punong-puno ng kaliskis ang buong katawan nito, tapos meron itong hasang sa pagitan ng kanyang mga tenga. Hubot-hubad din ang nilalang, pero hindi niya nakikita ang mismong kasarian nito. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niya itong narinig na nagsasalita. Pinilit niya itong unawain, pero sa kasamaang palad iba ang dialekto na ginagamit nito. Subalit, habang tumatagal, napapansin niyang parang nauunawaan na niya ang mga katagang sinasabi nito. Ayon sa nilalang na yan, totoong mundo ang kanyang nasisilayan, kaya kung sakali mang mamatay siya roon, paniguradong hindi na siya mabubuhay sa mundong pinanggalingan niya. Pagtatapat pa nito na, likas na roon ang paggamit ng mga mutya at mahika, kaya wag na wag niya na itong ikakagulat. Ang tanging labag lang din sa mundong yon ay ang paggamit ng aral ng mga nilalang na kumakain ng tao. Sa pinagmulang mundo ni Amyong, kilala ang mga nilalang na yon bilang mga aswang. Lubos itong ikinakabahala ng mga tao roon, kaya kailangan niyang magdoble ingat upang hindi siya matunugan na taglay niya ang dugo ng isa sa mga ito. Dagdag pa ng nilalang na, para makabalik siya sa dati niyang katawan, kinakailangan niyang paslangin ang 3 paring nagsisilbing kapisanan ng kapangyarihan doon. Kapag nagawa na niya ito, ibabalik siya ng nilalang na yon sa mundong kanyang pinagmulan. Matapos din itong mailahad sa kanya ang mga bagay-bagay, iniwanan siya nito ng orasan na nakabase ang pagtakbo ng oras sa mga nahuhulog na buhangin sa loob. Pagkakuha naman ni Amyong sa bagay na yon, muli niyang narinig ang tinig ng nilalang. Yan ang kasunduan. Kapag naubos ang buhangin sa loob ng kristal na yan, patay ka na sa mundo ninyo. Hindi aksidente ang pagkakita mo sa aming hiyas. Sadyang ikaw talaga ang hinirang para gumawa ng misyong ito. Pag-igihan mo, Amyong, kung hangad mong makabalik sa inyong mundo. Pagkasambit naman ito ng nilalang, agad naman yung naglaho. Dala naman ang kanyang pagkagulat, dali-dali naman siyang umupo, pero nung akmang tatayo na siya, nakaramdam siya ng kakaiba sa katawan niya. Hindi niya mawari kung ano ito, pero pakiramdam niya biglang tumaas ang kanyang paningin at pandama. Narinig na rin niya noon ang mga kapitbahay nila, maging yung mga kamag-aral niyang nakatira sa dulong bahagi ng lugar. Bigla ring nawala ang kanyang pagkaantok, kaya sa halip na manatili sa loob ng kanyang silid, sinimulan niyang mag-ikot ng bahay upang hanapin ang mga taong ipinapapatay sa kanya nung nilalang na kanyang nakausap. Sa kasagsagan naman ng pananaliksik ni Amyong, may napansin siyang isang litrato sa kanilang tahanan ng 3 matandang may mahahabang kasuotan na may iba't ibang kulay. Kaya niya napansin ang bagay na yan dahil sa nakita niya rin ito sa paaralang pinasukan niya. Sa isip-isip ni Amyong, sino man ang 3 matanda, paniguradong may malaki itong papel sa lugar na yon. Upang makilala naman niya ito, walang araw na hindi niya ito pinagtanong. Sa kakatanong niya, doon niya nalaman na yun nga ang 3 paring kanyang hinahanap. Nabanggit din ng kanyang mga napagtanungan, hindi madaling malapitan ng mga taong yon dahil sa kanilang bayan, ito ang may pinakamaraming tauhan.
imposible ring makalapit doon ang pangkaraniwang tao, lalo na kung wala namang ganap sa kanilang lugar. Dahil dito, pilit namang naghanap siya ng paraan kung papaano ito makikilala ng personal. Napansin niya kasi noong mahaba-haba pa naman ang oras, kaya napanatag siyang gawin ng mga bagay-bagay upang mapalapit sa 3 pare na wala ritong naghihinala. Kapag sumasapit din ang gabi, sa tulong ng nilalang na kanyang nakausap, unti-unti niyang sinusubukang gamitin ang kapangyarihan ng gabunang aswang na nasa loob ng kanyang katawan. Komplikado ang taglay niya noong kakayahan, gawa ng ayon sa nilalang na gumagabay sa kanya, pinagsamang dugo ng magindara at maranhig ang anyong taglay niya. Isa ito sa kinikilalang maharlikang lahi ng mga aswang na bibihira lang umiral sa bawat mundo. Nagtatangan din ito ng hindi maipagkakailang kapangyarihan, kaya para matapos ni Amyong ng matagumpay ang kanyang misyon, yon ang kakayahang kanilang ipinahiram. Ang problema lang, kapag nagising ang abilidad niyang yon, walang kapantayang nararamdaman niyang uhaw sa dugo ng kahit na anong nilalang na may buhay. Sa mga sandali ring hindi niya ito makontrol, mawawalan siya ng bait at magiging isa siyang parang halimaw na naglalakad ng walang sariling ulirat. Kung mamalas-malasin pa, habang buhay na rin siyang mananatili sa mundong napuntahan niya. Nang marinig naman ni Amyong ang tungkol dito, naging maingat siya sa pagtawag ng kanyang natatagong abilidad. Gabi-gabi maingat niya itong sinusubukan upang hindi niya masagad ang kakayahan ng kanyang sarili. Sinisiguro rin niyang walang makakapansin nito, kahit pa ang kanyang mga kamag-anak o sariling mga magulang. Sa paglipas pa ng mga taon, maingat niyang ginampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang mga magulang, gayon din ang tungkulin niya sa nilalang na naghahangad ng kamatayan sa 3 paring namamahala sa mundong yon. Napapaisip man si Amyong kung tama ba ang kanyang ginagawa, sadyang wala siyang pagpipilian dahil maging siya man aminadong gustong-gusto niya nang makabalik sa kanila. Hindi na rin niya inisip ang nais mangyari ng nilalang na yan, gawa ng alam niyang siya ang may kailangan dito. Taon pa ang lumipas, sanay na siya sa lugar na napuntahan niya. Marami na rin siya roong kaibigan at halos makailang beses na rin niyang nakita ang 3 pare na nagsisilbing kapisanan ng mga kapangyarihan. Nang makatapos na rin siya noon sa unang taon sa kolehiyo, nagdesisyon siyang magsanay sa ilalim ng mga mandirigma nito. Dahil sa husay ni Amyong, umangat siya sa lahat. Naging madali rin ang bawat pagsubok ng mga nakakataas, kaya kalaunay naging opisyal na siyang gwardya ng isa sa 3 pari ng lugar nila. Sa mga unang buwan, kasakasama niya nito sa anumang lugar yon pumunta, hanggang sa kalaunay doon na rin siya nanirahan sa mansyon ng paring kapisahan ng kapangyarihan. Nang mapagtanto naman ni Amyong na naisagawa niya ng maayos ang kanyang plano, doon na niya sinimulan ang 2 hakbang ng misyong ipapagawa sa kanya. Sa mga oras ding yan, halos maubos na ang buhanging nagsisilbi niyang buhay, kaya kailangan na niyang maisagawa ang lahat sa loob ng madaling panahon. Lumipas pa ang mga linggo. Maigi nang siniyasat ni Amyong ang mga lugar kung saan siya pwedeng tumakas sa oras na mapatay na niya ang 3. Sa punto ring yon, dalubhasa na siya sa paggamit ng kanyang abilidad at sa ilang buwang pagsasanay nito, aminado siyang hindi na mabilang sa kanyang mga daliri yung mga taong pinaslang niya para kainin. Katunayan, naging matunog na rin ang balitang may kaugnayan sa mga patayan, subalit walang kahit isa sa kanilang lugar ang makapagturo ng salarin. Nagiging mailap din yon sa mga gwardya ng 3 pare, lalo pat alam na ni Amyong ang mga kahinaan at kalakasan ng mga ito. Nang makalkal na rin niya ng maigi ang kanyang plano, naghintay na lamang siya ng perpektong gabi upang yon ay maisakatuparan. Sa pagsapit naman ng araw na kanyang pinakahinihintay,
Sinigurado naman niyang walang nakatunog sa gagawin niyang hakbang. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw na yon, matyaga siyang naghintay sa pagtulog ng kanyang mga kasama. Sa paglalim pa ng gabi, nang tumahimik na ang lugar nila, dahan-dahan namang pumanhik sa kusina itong si Amyong para simulan ang ritual ng pagpapalit anyo. Mabilis niyang inilapat ang langis na may tubig alat sa kanyang katawan at nung makumpleto na niya ito, tuon na rin dahan-dahang nagkulay dugo ang kanyang mga mata. Pag-angil naman niya ng malalim, agad namang tinubuan ng kaliskis ang balat niya kasabay ng pagkulay itim ng kanyang buong katawan. Nagsimula na ring humaba ang kanyang kuko, ganon din ang buhok niya sa ulo. Umusli na rin ang hindi mabilang na pangil ni Amyong na siya namang nagbibigay ng katakatakot na anyo sa kabuuan ng kanyang wangis. Nang may sakatuparan na niya ang pagpapalit anyo, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig niya ang tinig ng kanyang kasama sa silid. Isa yon sa matalik niyang kaibigan sa trabaho, pero hindi niya yon nakikitaan ng halaga kumpara sa kalayaang makakamit niya sa oras na makabalik na siya. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang papalapit na yon sa kanyang kinaroroonan, walang pagdadalawang isip naman niyang binuksan ang pinto, sabay hila rito patungo sa palikuran. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niya itong inundaya ng saksak sa puwak, sabay dukot ng puso nito gamit ang kanyang kamay. Nang mapagtanto niyang patay na ang kaibigan niya, hindi na rin siya nagdalawang isip na puntahan ang silid ng tatlong pari. Tahimik at mabilis ang kanyang pagkilos, kaya narating niya ang silid nito nang walang nakakatunog. Ultimo ang pinakamatitinik nitong mga alagad, hindi napansin ang kanyang pagdating. Para naman wala na itong maitulong sa tatlong matanda, inuna niya yung patayin bago niya puntahan ang mismong silid ng mga pari. Pagdating naman niya sa lugar na yon, para siyang baliw na hayop na nilapa ang mga katawan nito. Sarap na sarap si Amyong sa dugo ng mga taong yon dahil sa hindi maipagkakailang tamis nito. Ayon nga sa kanya na, sa dinami-rami ng taong napaslang niya sa mundong yon, tanging ang tatlo lamang ang bumuhay sa kanyang katawan. Dahil na rin sa himbing ng tulog ng mga ito, hindi na yon nakapalagpas sa kanyang ginawa. Ang pinunteriya kasi noon ni Amyong ay ang kahinaan ng mga matatanda na siya namang mabilis na ikinamatay ng mga ito. Wala na ring naitulong sa kanila ang mga tanga nilang gamit at mutya dahil sa bilis ng pangyayari. Ultimo ang bakod at puder ng kanilang katawan na wala ng saysay buhat sa nag-uumapaw na kapangyarihan ni Amyong. Minuto pa ang dumaan, napatay na niya ang tatlo. Ang tinira lang niya sa silid ng mga ito ay ang kanilang mga ulo. Yung katawan nila kinain niya, maging ang mga tanga nitong mutya. Nabanggit kasi ng nilalang na gumagabay sa kanya, may kakayahan siyang kunin ang abilidad ng mga nilalang na nakain niya. Yon ang pinaka-espesyal sa lahing yon, kaya na may kinakatakutan nito ng karamihan. Paglabas naman niya sa tatlong mansyon ng pari, agad naman niyang naramdaman ng malakas na presensya ng pagdadalamhati ng lahat ng mga tagasunod nito. Kasabay kasi ng pagkamatay ng mga ito ay ang pagdilim ng napakaliwanag nilang lugar. Unti-unti na ring nawala ng kulay ang paligid na parabang ang tatlong kapisanan ng kapangyarihan ang nagpapanatili ng lahat ng yon. Gayunpaman, kahit nalulungkot siya sa mga nangyari, mas kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Pagdating naman niya sa masukal na kakahuyan, bigla naman niyang naramdaman ang kakaibang abilidad ng tatlong pari. Huli na niya nung nalaman na ang pinagsama-samang kapangyarihan pala ng mga ito ay may kakayahang buhayin ang isang namamatay na lugar. Nagbibigay din ito ng hindi masukat na kaginhawaan sa mga tao, kaya nakapaglilikha sila ng mga bayang silang tatlo lang ang namamahala.
Habang naglalaho sa kanyang paningin ng lugar na yon, agad namang nagpakita sa kanyang tabi ang nilalang na gumagabay sa kanya. Bitbit nito ang kristal na naglalaman ng oras ng buhangin na ayon dito, malapit nang maubos. Para naman makabalik si Amyong sa kanyang orihinal na katawan, pinahanap siya nito ng mataas na talon at mula roon lumundag siya upang mailubog ng husto ang kanyang katawan sa pinakailalim nitong bahagi. Matapos naman niya yung magawa, mabilis na nandilim ang buong paligid. Pagmulat niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa pangpang ng maputing buhangin ng islang katabilang ng lugar nila. May mga tao na rin siya roong nakikita, kaya ang ginawa niya lumapit siya rito para magtanong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, yung mga tao palang nakikita ni Amyong ay yung mga taong tumutulong sa paghahanap sa kanya. Nang masipat naman siya ng mga ito, dali-dali naman siya nitong nilapitan, sabay niyakap ng mahigpit. Pagpasok naman niya sa bangka, binigyan siya nito ng karampatang damit upang hindi siya ginawin sa kanilang paglalayag papauwi. Habang naglalakbay sila noon, napag-alaman ni Amyong na 6 na buwan na pala siyang nawawala. Marami na ang naghanap sa kanya, pero lahat yon nabigo. Ang inaasahan na lang din ng kanyang pamilya na may uuwi sa kanila ay ang katawan mismo ni Amyong. Dahil sa ganoong pangyayari, lahat ng mga taong unang nakakita sa kanya ay hindi talaga makapaniwala. Ngunit sa kabila nito, hindi nila maipagkakaila na ang taong nasa harapan nila ay yung taong inaakala rin nilang patay na. Sa pagdating naman niya sa kanilang bahay, agad namang bumuhos ang matinding pangungulila ng kanyang mga magulang. Pero para kay Amyong noon, wala naman siyang naramdamang ganon. Araw-araw rin niya kasi itong nakakasama sa mundong napuntahan niya, kaya pakiramdam niya, ordinaryong araw lang yon para sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, isinalaysay niya sa kanyang ama ang mga nangyari. Hindi man yun naniniwala pero dahil sa iyo ng naging kwento niya, pinaniwalaan ito ng tatay niya. Gayunpaman, hindi na rin ito pinagtuunan ng ganoong bagay dahil ang mahalaga para rito nakauwi na siya ng ligtas. Ang kaso lang, matapos mailahad ni Amyong ang lahat ng nangyari sa kanyang pagkawala, bigla na naman itong naglaho na parang bula. Magmula noon, hindi na talaga siya nakita at ang kanyang kwentong ibinahagi sa tatay niya, patuloy pa ring pinaniniwalaan ng kanilang pamilya. Hanggang ngayong pangkasalukuyan, ang mga kaapu-apuhan ni Amyong sa kanyang mga kapatid naniniwala sa pinagdaanan niyang misteryong paglalakbay sa ibang dimensyon. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung karanasan ni Amyong, no? Sobrang roller coaster ng kwento na to. Kasi, ano lang ba pinagmulan? Nakakita lang siya ng hiyas. 'Di ba? Pero alam nyo, medyo naguguluhan ako. Kasi, ang nakalagay sa kwento, 1975. Tapos, meron ditong parang flashback, taong 1955. So, hindi ko alam kung dahil ba to sa magulong sirkulasyon ng kwento o hindi ko masabing sirkulasyon ng kwento eh. Magulong sirkulasyon ng naranasan ni Amyong. Kasi patawid-tawid siya ng ibang lugar eh. Siguro hindi niya namamalayan na yung taon doon ganito na pala. 'Di ba? Tapos yung taon sa mundo natin pagpalagay mo ng 1955. Tapos nawala si Amyong nung 1955. Hindi ko masabi talaga eh. Kasi 6 months lang naman siyang nawala, di naman taon eh. 'Di ba? So hindi ko alam kung ano yung pinagbasihan ng kwento na to, kung bakit biglang sulpot si 1955. Pero ang kalendaryo natin, 1975. 'Di ba? Hindi ko alam kung nagkamali ba ng type yung sender natin o ito talaga 'yon kasi may hirap naman basta-bastang mag-edit, baka magalit sa atin yung nag-send, 'di ba? Pero yun nga, sobrang laking misteryo talaga. Kahit ako napapaisip kung ano nangyari kay Amyong. Tsaka, bakit ganun? Kailangan niyang patayin yung 3 pare, kainin yun, lumakas siya, nataglay niya yung kapangyarihan,
Tapos, ewan ko, di ba? Parang, yun nga, sinasabi ko, roller coaster, paikot-ikot, magulo, may mataas, may mababa, may pababa, di ba? Pero, ang angas talaga ng kwento na to, siguro kung nabuhay si Amyong, tas ipinagpatuloy niya pa yung kwento sa tatay niya. O, gada bumabalik siya sa mundo ng mga tao, nakukwento niya sa magulang niya. Hindi sana, ang daming part nun, di ba? Kaso, isang beses lang siya sigurong pinagbigyan bumalik. Tapos yung sunod na pagbalik niya, kasi pinili siya ulit, may misyong pinapagawa sa kanya. Feeling ko naubos na yung buhangin doon sa loob ng glass. Yung nagsisilbi niyang orasan. Kaya ending, ayun, namatay na si Amyong. Di na siya nakabalik sa mundo natin. Pero ako talaga, sobrang bitin ako sa kwento na to. Dami kong tanong, ang lakas ng mga nilalang sa kabilang dimensyon. Paano kaya siya nakipagsabayan doon? Sana meron, no? Pero feeling ko wala. Kasi matagal na to isa lang yung sinin sa atin. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment lang kayo sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.